Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, syempre, bago ang lahat, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin maging yung ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama, maging ating mga kababayan sa abroad. Siyempre, ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, napakahalaga po ng ating pag-uusapan. At naway maging maganda po yung ating mga birada sa araw na ito. So ito tungkol po sa mga naging kaganapan po diyan po sa Villamor Air Base, na kung saan mayroon pong naganap pala, kasi ngayon ko lang po kagabi ko lang po nakita itong video ito. Meron po akong gustong bigyan dito ng mga birada o reaksyon. Ito tungkol po sa mga naging galawan po o sinasabi po ni Bongo maging ni Hanilet na kabit ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, ito pong mukhang puwet na babae, nakabit po ni Rodrigo Roa Duterte. Ewan ko ba, pero sa bagay, mukhang pera naman yung pagmumukha nito ni Hanilet. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit kahit alam niya may asawa si Digongyo, ayun, bumukaka yung gaga. No, nagbunga ng isang anak nilang babae na mukhang anidoro, no, na kung hindi lamang nagparitoke ng ilong at ng mukha, hindi magmumukhang babae yung anak nila, na mukhang tuhod ng demonyo yung pagmumuka, no, na talagang kapal-kapal pa ng labi, parang kasing kapal ng kalyo ko. So, para maintindihan po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, eto't panoorin muna po natin yung mga naging kaganapan. Yung magnotaryo, yung notaryo publiko. Dali lang po. Beto nyo, taxpayers money. Pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Pasok. Pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Pasok ako. Kasi na yung kanina. Wala. Bumaba na si Senator. Wala. Isang tayo na. Wala na kayo. Ayaw mo tao. Okay na. Bumaba na ako. Bababa na ako para makabalik na sila. Yung makaputing daw pa. Hindi na ako baba. Parang pasok sa ako. Notary lang mo daw. So, may dala silang papel. May kumalik dito. Hindi ko lang alam kung sino to. Hinapon na may oras pa. Notary lang! Notary! Oh, yun na, nagalit na yung demonya. Notary lang, bro. Push. Yung pinag-usapan natin. Karapatan ng plate. Ayun, sir. Ako, sir. Pakiusap na ako, sir. Pakiusap. Bukas na lang, sir. Isama ko ba, sir, si attorney, sir? Yung magnotaryo. Yung notaryo publiko. Sir, nakikiusap ko kami. Oo. Wag. Baka may mito. Kasalit nila niya, pare. Huwag magpabayan niya. Notary lang. Pinag-usapan kayo. Naiintindihan namin kayo, pero mag-isa. So, pinapalabas nila na sinasaktan ng mga sundalo. Talaga naman.
bigyan mo na, notary lang yan naman. Nasa batas yan. Sir, papasokin ako. Sir, kung ano daw, sir, yun naman kasi sila daw, sir, ang papasok, sir. Hindi, sila lang. Sandali lang. Sandali lang. May usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang. Yun lang. Usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. Usapan tayo. Ano mo muna notary lang? Pakiclear lang po. Okay. Notary Hindi lang. namin trabaho na yung pakiclear lang yung abogado lang. Yes, sir. Dinarating ko po, sir. Karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Alam niyo, So, si Bongo nagsasalita dito, karapatan daw ng mga Pilipino magkaroon ng mga abogado. Anak ko, kapatid mo nanay mo, ganito eh. Yun na, si Hanilet. Nagpipreach na doon kasama si Philip Buang. Notary lang naman ang papasok eh. Yes, sir. Ayun na. Kinakausap niya yung mga pulis. Wala kami intention na yung obstruct, sir. paalam na lang po. Opo, sir. Pinaalam ko na po, sir. Karapatan ng bawat Pilipino. Pinaalam ko na po, sir. Okay. Pinyente. Ano na? Okay, sundalo pala to. Sorry. Kalimutan ko, hindi pala pulis. One mission. Ano ba yan? Oh, notary lang. Notary lang yan. Sila ang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary. Notary lang. Sige, papasokin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. 3 o'clock lang, pinyente. Hanggang 5 o'clock lang Supreme Court. Abogado lang. May nahabol lang kami. 5 o'clock lang ang Supreme Court. 5 lang ang Supreme Court. Nandun po tayo masalat. Ay, pare. Nandito si sir. Huwag na. Sir, na-erase ko na po yung concert, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction namin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Yun na lang. Document lang. Sandali. Kailangan manumpa yung PRRT. Opo, sir. Opo, sir. Pero, notaryo. na-erase na po namin yung concert. Ano kayo? Ngayon yung document, sir. Yung document, sir. Padanin niyo yan. Opo, sir. May parating ko na po, sir. Susunod naman kami sa Opo, sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Sir. Kapil lang naman yun. Dito na po kayo. Dito na lang. Doon na kayo. Dito na po kayo. Dito na. Beto nyo, taxpayers money. Okay, yon mga minamahal kong mga kababayan. So, yun po yung mga naging kaganapan po nung yun ay yung ano po na yon, yung punto po na yon, yung pangyayaring yun po yung kung saan minamadali nila na parang gusto nilang ilabas si Digongyo o bawiin si Digongyo sa kamay po ng Interpol. Parang yung notary na yon, gagamitin nila, kung di ako nagkakamali, doon sa Korte Suprema, no? So, pero may napansin ba kayo? Ako ngayon ko lang napansin to, ewan ko lang kung napansin nyo yung napapansin ko. Parang sintu-sintu yung asawa ni Rodrigo Roa Duterte. Napansin nyo ba? Pasok ako, buksan nyo. Pasok ako, pasok. Parang may something. 'Di ba? Asawa, kabit ka, hindi pala asawa, kabit ka. Kabit ka ni Rodrigo Roa Duterte. Parang mali yata yung ginagamit niyang term. Dapat ang ginamit niyang term o termino, sir. Wala man lang sir. Wala man lang sir o pasintabi, sir. Pwede po ba kaming pumasok uli? Ano sabi niya? Malinaw yung pagkasabi niya. Rinig na rinig ko nga eh. Pasok ako, buksan mo. Ba, parang may something. Parang feeling yata ni Hanilet, asawa pa rin niya yung presidente para utusan niya yung mga sundalo na pasok ako, buksan nyo. Ganun yata yung datingan ni Hanilet eh. Ganun yata yung ginagawa nito ni Hanilet nung panahon pa ng asawa niya. Nakalimutan yata ng abnormal na ito, itong gagang ito, itong kabit na ito, ni Digongyo, na hindi na nila kontrolado ang lahat.
Hindi nila kontrolado ang pulis, hindi nila kontrolado ang militar, at mas lalong hindi nila kontrolado ang buong Pilipinas o ang sino man. Biro nyo ha, galit siya, sumisigaw. Sumisigaw siya. Sinisigawan niya yung tenyente na para bagang siya ang nagpapakain, siya ang nagpapasweldo sa nasabing opisyal. Tenyente po yun yung kaharap nila. Ha? Alam nyo ba mga minamahal ko mga kababayan, ito yung nakakatawa. Pumasok bigla si Hanilet doon, talagang feeling niya hari pa rin sila. Pumasok siya. Ngayon, dahil pumasok siya na walang pahintulot, gustong isirado ng mga sundalo yung gate. Ngayon, umikse na ngayon itong si Philip Salvador. At para bang gusto niyang sabihin na sinasaktan si Hanilet. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, pwedeng ihagis, pwedeng sipain si Hanilet, pwedeng tagyakan o paluin ng barilyan dahil pumapasok siya sa isang area na wala siyang pahintulot na kung saan mga militar yung nandoon. Doon pa lang ay malaking paglabag na yon o pambabastos na kung saan nakasanayan nila. O di pinagbigyan siya dahil kitang-kita naman o nahalata din yata ng mga kapwa natin na ng ating mga kapatid na sundalo na medyo sinto-sinto, may konti. Doon pa lang eh. Pasok ako, buksan mo. Pasok ako, gaga. Ha? Nakadroga ka yata, Hanilet. Ha? Wala ka man, hindi ka man lang marunong magpasintabi, sir. Kung sa bagay, hari nga pala yung asawa niya. Kung sa bagay, diktador nga pala yung asawa niya. Sino ba naman si Hanilet para magbigay galang sa mga AFP? Diba? Reyna nga pala siya. Kaya lang, yung pagiging reyna niya, isang kabit na reyna. No? So, edi pumasok na siya. Ang nakakatawa nito mga minamahal ko mga kababayan, pumasok si Hanilet at sumisigaw na parang buang. At sabi pa nga niya doon sa loob ng kotse, karapatan daw ng kliyente ng mga abogado niya na pumasok. Karapatan. Alam na alam nila yung karapatan. Di ba? Alam na alam nila yung salitang karapatan. Tapos, isa pa sa napansin ko, nagsalita si Bongo. Alam niyo kung anong sinabi ni Bongo? Karapatan daw ng bawat Pilipino na magkaroon ng abogado. Weh! Bongo! Iniisip mo ba ang sinasabi mo? Yung 30,000 na pinapatay ninyo, yung 30,000 na ang karamihan doon ay walang atraso, walang kasalanan, biktima ng extrajudicial killings ng amo mo o ng puon mo. Lahat ba yun nabigyan ng abogado? Lahat ba yun binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng abogado? Dahil sabi mo nga, karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng abogado. Yung 30,000 ba na yun? Tanong ko lang sa'yo, Bongo o Hanilet. Binigyan ba yon ng pagkakataon ng amo ninyo o ng puon ninyo na magkaroon ng abogado na magtatanggol sa kanila? Binigyan nyo ba na magkaroon sila ng notaryo? Binigyan nyo ba sila ng pagkakataon para makapagpanotaryo? Para masabi nila o mapahayag nila yung kanilang depensa? Kung talaga bang nagkasala sila o hindi? Ito pang mas nakakatawa. At ito yung mas matindi. Nagsalita si Hanilet sa harapan ng mga sundalo. Nagmistula siyang isang pastora na nagtuturo o nagli-lecture ng salita ng Diyos. Kita nyo naman, di ba? Pinipilit niyang pumasok. Para makapasok siya, akala niya pag nag-lecture siya, doon sa mga sundalong yon, tatalab sa kanila yung lecture niya. Alam nyo kung anong sabi ni Hanilet? Kapatid at nanay nyo, ganituhin, payag ba kayo?
Ha? Rinig ko yun. Abuso na ang ginagawa ninyo ayon kay Hanilet. Ha? Unahin natin yung sinabi niya. Kapatid at nanay nyo, ganituhin, payag ba kayo? Hanilet, may tanong lang ako sa'yo. Ha? Nung pinatay ni Rodrigo Roa Duterte, sa tingin mo payag yung mga magulang nila? Sa tingin mo payag yung mga kapatid nila? Sa tingin mo payag yung mga kamag-anak nila na basta na lamang pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte yung kanilang mga kamag-anak na may karapatan na magkaroon ng abogado? Ha? Na may karapatan na magpanotaryo? Na may karapatang makapasok sa hukuman para ipagtanggol ang kanilang sarili para maihayag ang kanilang mga gustong sabihin? Binigyan nyo ba ng pagkakataon, mga diputa kayo, mga gago kayo, mga letse kayo, mga demonyo kayo? Sige nga! Ang galing mo magsalita kang pokpok ka. Ang galing mo magsalita ka. Tarantado ka, lalo ka na bongo. Alam mo pala bongo na ang bawat Pilipino ay may karapatan na magkaroon ng abogado. Bakit hindi nyo yan ibinigay sa mga Pilipinong pinapatay ninyo, mga gago kayo? Tapos ngayon ang galing-galing ninyo magsalita? Porket ba mayaman? Porket ba makapangyarihan si Digong? Ha? Anong klaseng buhay meron si Digong sa buhay ng mga Pilipinong pinapatay niya? Saan galing yung buhay niya para magsalita kayo ng ganyan? Porket may impluwensya siya? Porket ba leader siya ng NPA? Porket ba leader siya ng Davao Death Squad? Porket Lord of Lords siya ng mga drug lords? Ha? Hanilet, tatanungin kita ulit. Ha? Kung sa nanay mo, sa tatay mo, sa kamag-anak mo o sa anak mo, mangyari yung ginawa ni Digongyo, payag ba kayo? Payag ka ba? Ha? Galing mo magsalita ka. Paligbasa, kabit ka. Kaya hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng iba. Siguro nung kinabit mo si Rodrigo Roa Duterte, hindi mo na inisip yung mararamdaman ng asawa niya. Basta bumukaka ka na lang dahil gusto mo ng pera, gusto mo ng impluwensyang gaga ka. Ha? Madaling magsalita. Pero ginawa nyo ba sa mga kapwa nyo Pilipino yung sinasabi ninyo? Ano sabi mo, Hanilet? Abuso na ang ginagawa ninyo. Bakit, Hanilet? Sa tingin mo, yung ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na hindi binigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang sarili, hindi pa yon pang-aabuso sa karapatan ng mga Pilipino? Hindi ba yon pagyurak sa karapatan ng mga Pilipino? Hindi ba yon pambabastos sa kapangyarihan ng batas? Magaling ka magsalita, Hanilet. Pero sa totoo, nagmumukha kang baliw sa ginagawa mo. At wala kang karapatan na magsalita ng ganun. Ha? Ito pa si Philip. Ha? Ito pa si Philip. Nakikiusap, ha? Sa mga bantay ng gate. Nakikiusap si Philip. Parang nakalimutan yata ni Philip Salvador yung kanyang sinabi nung in-interview siya kasama si Robin. Anong sabi mo? Mamatay kayong lahat. Philip Salvador nakikiusap? Wow! At mukha yatang mabait si Philip Salvador kasi nakikiusap. Nawala yung angas, nawala yung tapang. Akala ko ba Philip Salvador action star ka? Bakit hindi ka gumawa ng eksena doon na ala Robin Hood? Kasi pang pelikula ka lang. Ha? Pampelikula ka lang. Diyos ko po naman. Dito makikita nyo mga minamahal ko mga kababayan, talagang nagmumukha silang mga engot. Ha? O ito pang mas malupit. Sabi po ng kasama nilang bayarang Muslim. Kasi meron dong nakakita nyo merong sombrero na itim. Yun po ay hindi po yun imam. Yun po ay datu. Ha?
o isang leader ng lahi ng Muslim. Sabi niya, tayo Muslim, sabi ng Muslim, Pilipino tayo, one love, one nation. Bakit kaya hindi niya sinabi yun kay Rodrigo Roa Duterte? One love? Talaga lang Alam ba ni Rodrigo Roa Duterte yung sinasabi mo muklo? Alam ba ni Duterte sinasabi mong one love, one nation? Talaga naman. No? So, mga minamahal ko mga kababayan, parang hindi nila alam yung mga sinasabi nila ng mga pagkakataon na yon. Kung umasta sila, parang, di ba? Akala mo tama yung sinasabi nila. Pero sa totoo lang, maganda yung sinasabi nila. Kung tamang tao yung nagsasalita. Di ba? Doon pa lang sa pagpasok pa lang Kita mo na yung kaangasan ni Hanilet. Parang rain Di ba? Kung umasta sila, parang sila pa rin ang may hawak ng buong Pilipinas. Di ba? Kung ano man, ito lang masasabi ko. Kung ano man ang nangyayari sa inyo, kulang pa yan sa ginawa ninyo sa mga Pilipino. Hindi matutumbasan ng perang ninakaw ninyo ang buhay ng mga taong may karapatang magkaroon ng mga abogado na basta-basta na lamang ninyong pinapatay. Alam nyo ba yon, Hanilet? Alam mo pala yung pakiramdam nang may nawawala sa tabi mo. Kasi alam naman natin kung bakit siya nagwawala, di ba? Kasi wala sa tabi niya si Digonyo. Wala sa tabi niya yung mahal niya sa buhay. Di ba? Kaya siya nagwawala dahil nakikita niya yung anak niya na lungkot dahil wala sa tabi ng anak niya yung tatay ng anak niya. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, lalong-lalo ka na Bongo o Hanilet, mas matindi dyan ang naranasan ng mga mahihirap na Pilipino na kinawawa ninyo, inabuso ninyo. Meron pa nga yung pinapatay ninyong tao, may 6 na buwan pa lang anak at 2 bata na nag-aaral pa lang sa elementary. Sa harapan nila mismo pinapatay ni Digonyo yung mag-asawa. Lumaki yung 3 magkakapatid na to ngayon. Alam nyo kung saan? Sa lansangan. Mas lumubha, mas gumrabe yung paghihirap nila. Bakit? Inaabuso sila. Wala silang madaingan. Wala silang masumbungan. Wala silang masandalan. Walang magulang na nag-aaruga sa kanila. Kaya mga putang ina ninyo, huwag kayong mag-inarte. Lalong-lalo ka na, Hanilet. At tulad ng sinabi ko, kung ano man ang nararanasan ninyo ngayon, ay kulang. Kaya huwag kayong mag-inarte na parang kayo ay aping-ape. Dahil alam ng buong mundo ng mga Pilipino na si Rodrigo Roa Duterte ay walang kasing hayop kung mang-ape. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung ano man ang nangyayari kay Digonyo, nararapat lang sa kanya yan. Sapagkat napakarami niyang kasalanan na ginawa kahit nung mayor pa siya. Gusto niyo isa-isahin ko sa inyo? Unang-una, gusto kong ipaalala sa inyo yung pang-aabuso niya at pananakot niya sa mga opisyal ng ating bansa tulad ni Senador Gordon. Naalala ninyo? Dahil gustong isiwalat, gustong halukayin, gustong imbestigahan ni Senador Gordon kung anong pera meron si Digonyo. Anong ginawa niya? Kahit yung senador hindi niya pinaligtas. Kahit yung senador na gusto lamang alamin kung anong pera meron siya, pinagbantaan niya. Tinakot niya. Ano pa? Yung pangaharas at pananakot niya.
maging sa mga departamento ng ating bansa tulad ng COA at ng human rights at iba pa. Naalala nyo? Dahil nagsalita, umalma ang human rights sa kanyang pang-aabuso, tinakot niya, binaliwala niya. Yung COA na gustong alamin, imbestigahan yung kanyang pera, tinakot din niya. Lahat ng departamento sa ating bansa, walang nakaligtas. Lahat na nagsasalita, umaalma, nag-iimbestiga, tinakot niya. Dahil inabuso niya ang kapangyarihan niya. Ngayon, sabihin niyo sa akin, tama ba yung ginagawa ni Digongyo? Sige nga, tama ba? Bobo ka, siraulo ka, bayaran ka pag sinabi mong tama. Tarantado ka. Ha? Eto pa, yung kanyang pakikipagsabuatan sa bansang China para sakupin tayo ng nasabing bansa. Isa yun sa pinakamalaking kasalanan niya. Ha? Paano ko nasabi? Natuklasan eh. Nalaman na meron siyang secret agreement. Sinadya din ng Diyos na malaman nyo sa pamamagitan ng kanyang traidor, sa pamamagitan ng kanyang balingbing na abogado na si Roque. Diba? Oh. Hindi ba malaking kasalanan yon sa taong bayan na magkaroon ka ng secret agreement? Naknanteting naman. O ito pa. Yung kanyang pagtanggap ng kumbaga yung kanyang pagtanggap bilang pinuno o kahalili ni Joe Masison bilang leader ng o supremo ng NPA na pinalalabas niyang kalaban niya. Sige nga, hindi ba malaking kasalanan yun sa gobyerno o sa mga tao? Pagkamatay ni Joe Masison bilang isang abogado, bilang isang pinuno ng bansa, nakipagsabuatan ka, live na live, kitang-kita. Anong sabi ni Joe Masison? Pag nakapasok ka na sa Malacanang, parang nakapasok na rin yung isang paa ng NPA o ng New People's Army. Kaya pala ganun yung pagkakasalita, kaya pala siya lumipad agad doon sa ibang bansa dahil isa sa mga naging agenda nila ay yung magiging kahalili siya ni Joe Masison pag namatay na si Joe Masison. Kaya nga, hindi nakatakataka kung bakit nanahimik yung mga NPA. Bakit? Suportado ni Digongyo, magmula sa armas, magmula sa pera, pinansyal, lahat, para lamang protektahan siya. Ano pa? Yung ginawa niyang pagpapapasok sa mga iligalistang Chino dito sa ating bansa, kapalit ng pera na kung saan ang dala ng mga ito ay takot at pangamba para sa mga mamamayang Pilipino. Paano ko nasabi? Hindi ba't nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, naging taguan tayo ng mga iligalista na pinaalis sa sarili nilang mga lugar o sa sarili nilang bansa sa China? Diba? Pinamumugaran tayo ng iba't ibang mga iligalistang Chino dito na kung saan yung karamihan pa nga sa kanila walang tamang papeles na nakapasok dito sapagkat kaya lamang sila nakapasok dahil ginamitan ng impluwensya ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Doon pa lang malaking kasalanan na yon sa konstitusyon ng ating bansa. O isa pa diyan, yung pakikipagsabuatan niya kay Michael Yang sa usapin ng Parmali. Kung maalala ninyo, kasabwat si Rodrigo Roa Duterte sa pagnanakaw ni Michael Yang. Bilyon-bilyong pera ang nahakot nila. Kasama yung kanyang economic advisor na kalaunan ay natuklasan na walang karapatan na magkaroon ng kapangyarihan sapagkat pure Chinese. Nung nahuli yung kanyang kuya at naimbestigahan sa Senado, lumabas ang katotohanan na si Michael Yang ay walang dugong Pilipino, pure Chinese, na sinasabi naman ni Digongyo na isang Filipino-Chinese. Punong-puno na kasinungalingan si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Doon pa lang dapat mamulat na mamulat na kayo. Ano pa? Yung kanyang pagiging Lord of Lords at protector ng mga drug lord, o mga drug lords sa buong bansa. Kasabwat ni Alan Lim at Michael Yang
na kasama niya sa triad. Isa pa yan sa malaking kasalanan niya. Kunwari galit siya sa droga. Kunyari galit siya sa mga drug lords. Na kunyari nagpapapatay siya ng mga drug lords, ng mga addict, ng mga pusher. Pero putang ina! Kalaunan natuklasan. Kasama ni Michael Yang, yung dalawa niyang, yung anak niya si Paulo Duterte, si Manscarpio, na kasabat ni Michael Yang na nagdadala o nagkakalat ng tulit-tuniladang shabu-shabu ang Pilipinas, na kung saan isiniwalat ni Guban. Diba? Isa yun sa malaking kasalanan ni Digongyo, na kung saan pinaniwala niya ang taong bayan na galit siya sa droga. Pero ang katotohanan, siya ay protektor ng mga drug lords na naglipa na dito sa ating bansa. Ha? Ano pa? Yung pakikipagsabuatan ni Duterte, ha? Kay Yang, para gumawa ng virus para ubusin ang mga Pilipino. Isa yun sa pinakamalaking kasalanan niya. Para matupad, maganap, o para maging successful yung plano ng bansang China na sakupin ang bansa natin, gumawa sila ng virus. At yung virus na yon, tanging sila lang ang may hawak ng totoong gamot para hindi sila magkaroon ng sakit, para hindi sila magkaroon ng COVID-19. Isa yun sa kasalanan ni Duterte. Nakipagsabuatan siya sa mga mananakop o sa mananakop na bansa para lamang ubusin tayo sa pamamagitan ng virus na ikinalat nila papuntang Pilipinas, na kung saan yung iba pang bansa nadamay din dahil idinaan sa hangin. Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, yes, may nabalitaan tayo na matay doon sa China dahil sa virus. Para nga naman hindi halata. Pero ang katotohanan, 1% lang sa dami ng mga Chino ang namatay sa virus na nilika ni Michael Yang sa 100% na namatay dito sa ating bansa. Yan ang katotohanan. Ang laki ng nawala. Sinadya nila yon. Isinama ni Michael Yang, isinabay ni Michael Yang yung plano nilang ubusin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng virus at yung war on drugs ni Duterte, para kumonti agad yung mga Pilipino. Nang sa ganon, mas madali sa China na sakupin tayo dahil kakaunti na lang ang mga Pilipino. Ha? Akala mo Duterte makakaligtas ka? Hindi to sinasabi ng ibang mga vlogger dahil takot na takot sila. Dahil alam nila kahit nakakulong si Rodrigo Roa Duterte dahil may anak siyang mga gago, mga demonyo, mga puta, mga diablo na nasa labas pa, kaya hindi sila makapagsalita. Pero salamat na lang sapagkat binibigyan ako ng Diyos ng tapang at lakas para sabihin ang katotohanan, nang sa ganon ay mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan. Ha? Ano pa yung kasalanan niya na dapat niya sagutin at panagutan? Yung pagpapapatay niya ng mga Pilipino na umabot ng 30,000 na hindi niya man lamang binigyan ng pagkakataon magkaroon ng abogado para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ha? Tapos magsasalita si Bongo. Lahat daw ng Pilipino may karapatan. Gano'n naman pala eh. Diba? Gano'n naman pala eh. Yung mga abogado na kasama mo dyan, Torion, nandiyan si Torion, nandiyan si Vic. Bakit hindi nyo sinabi dati yan kay Rodrigo Roa Duterte, Mr. President? Huwag naman ganon. Dahil karapatan ng mga Pilipino o lahat ng mga Pilipino na magkaroon ng abogado para ipagtanggol sila. Karapatan ng mga kliente ng mga abogado na makapagnotary para sa kanilang mga salaysay. Diba? Oh. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko maisip eh. Hindi ko lubos maintindihan ng mga Pilipino. Minsan may mga tanga talaga eh. Dahil nadadala nga sila sa drama ng ating mga kalaban. Sa totoo lang, ito pa yung mga malaking kasalanan niya. Ano pa? Isa sa pinakamalaking kasalanan ni Digongyo na hindi ko malilimutan, alam niyo kung ano?
yung murahin niya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung yurakan niya, bastusin niya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung punto na yon, yung bagay na yon ang hindi ko talaga siya mapapatawad. Dahil ako sa totoo lang, malupit, matindi ako kung magmura. Presidente ka man o ano ka man, pero never ko minumura ang Diyos. Dahil alam ko kung sino siya. Sa buong buhay ko, yes, nagawa kong murahin si Manalo dahil totoo namang diablo yung gago na yan. Nagawa kong murahin si Kibuloy dahil totoo namang diablo yung hayop na yan. Nagawa kong murahin si Duterte sapagkat diablo naman talaga, 3 sungay ang hayop na yan. Pero never kong minura ang Diyos. Dahil mahalaga siya sa akin. Dahil alam ko, siya ang lumika sa mga bagay na nakikita ko, sa mga bagay na hindi ko nakikita. Alam ng mga supporters ni Digongyo yan. May paiyak-iyak pa kayo, mga gago kayo. Hindi nga kayo umiyak. Hindi nga kayo nag-react ng ganon nung narinig ninyong nagmura. Yung poon ninyo. Pinapakita lang ninyo na mas mahalaga si Duterte kaysa sa tunay na Diyos. Ha? Naiinsulto ang Diyos sa ginagawa ninyong pagsuporta kay Rodrigo Roa Duterte na yumurak, bumastos sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos ngayon, kung umasta kayo, parang si Digong pa ang biktima. Ha? Sa totoo lang, uulitin ko, kahit ang Diyos hindi nakaligtas sa kahayupan at katarantaduhan ni Digongyo. Alam nyo yan. Hindi lang yung mga opisyal ng ating bansa. Ha? Ang nakaranas ng kalupitan sa kanya, pati yung nag-iisang Diyos na sinasamba ng lahat ng mga Kristiyano. Yung nag-iisang Diyos na sinasamba ng mga Muslim at ng iba pang mga reliyon na kumikilala na may Diyos na tagalikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sa totoo lang, yung mga Pilipino na kumakampi kay Rodrigo Roa Duterte, ano yan isa lang maaring bayad o maaring na-hypnotize na sila. Galit sila sa ating mahal na Pangulo. No? Pero hindi sila galit sa traidor. Ha? Galit sila. O galit kayo kay PBBM kasi hindi nakikisabwatan sa China. Ha? Kaya ba kayo galit dahil hindi nakikipagsabuatan sa China ang aming mahal na Pangulo? Mas gusto ninyo si Digongyo na nakikipag-secret agreement kay Xi Jinping? Ha? O Xi Jinping? Galit kayo kay PBBM kasi pinaglalaban niya ang pagmamay-ari ng ating bansa na pilit na inaangkin ng mga Chino o ng bansang China? Galit kayo, di ba? Mas gusto nyo yung presidenteng ibinibigay tayo. Mas gusto nyo yung presidenteng nakikipagsabuatan para kunin yung pagmamay-ari ng sariling atin. Di ba? Galit kayo kay PBBM dahil pinapaalis niya yung mga Chinong naghahasik ng lagim dito sa ating bansa. Di ba? Galit kayo kasi pinaalis niya yung mga Chinese na nagdadala dito ng takot, pangamba sa mga Pilipino. Mas gusto ninyo siguro si Rodrigo Roa Duterte na nagpapasok dito ng iba't ibang mga turista, ng iba't ibang mga iligalista, iba't ibang mga wantay sa iba't ibang mga lugar para maging lungga tayo ng lahat ng mga uri ng mga masasamang tao. Yun ang gusto nyo, di ba? Galit kayo kasi kumbaga pinatigil ni PBBM yung mga iligalistang pogo na nagiging tagpuan ng iba't ibang mga iligalistang Chino na nagpapakalat ng mga shabu sa buong Pilipinas. Kasi mas gusto ninyo, di ba, yung ginagawa ni Digong, hindi niya pinapansin yung mga Chino, basta magbigay lang sa kanya ng, alam nyo na, yun ang gusto nyo, di ba? Ayaw ninyo sa ginagawa ni PBBM na pinapalayas niya yung mga Chinong nagbibigay ng takot dito, nagkakalat ng shabu. Di ba? Galit kayo kay PBBM kasi kinokontra niya yung pagnanakaw ni Sara alias Mary Grace Piatos sa pera ng taong bayan. Galit kayo
Gusto ninyo sumabay lang aming mahal na Pangulo sa pagnanakaw niya. Gusto ninyo wag pansinin ng ating mahal na Pangulo yung panluloko ni Sara sa taong bayan dahil may utang na loob siya dahil pinalibing ng tatay ni Sara yung tatay niya. Dahil nga sa utang na loob na yun, gusto ninyo oo lang ng oo, tango lang ng tango aming mahal na Pangulo. Kahit taong bayan na yung niloloko at ninanakawan ni Sara. Yan ang gusto nyo, di ba? Di ba? Talaga naman. Galit kayo kay PBBM dahil pinapairal niya ang batas at ang katarungan. Di ba? Galit kayo kay PBBM dahil yan ang pinapairal niya ngayon. Galit kayo kay PBBM dahil hindi niya minumura ang Diyos. Mas gusto niyo yung poon ninyo na walang takot kung murahin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Yan ang gusto ninyo eh. Ayaw nyo ng isang Pangulo na ginagalang ang Diyos. Gusto ninyo yung poon ninyo na binabastos lahat, pati ang Diyos. Galit kayo kasi hindi marunong magmura sa Diyos na makapangyarihan ng aming mahal na Pangulo. Yan ang katotohanan. Galit kayo kay PBBM dahil ginagalang niya ang batas. Sumusunod siya sa batas. Hindi siya lumalagpas sa batas. Ang gusto ninyo, si Digongyo, na inilalagay sa kanyang mga kamay yung batas. Diba? Yan ang gusto ninyo. Galit kayo kay PBBM dahil hindi siya komunista. Hindi katulad ng poon ninyo na isang komunista na nakikipagsabuatan sa bansang China sapagkat siya ay komunista na kung saan leader na ngayon ng New People's Army na katulad ng bansang China. Di ba? Makikipagkaisa ba naman? Makikipag-secret agreement pa naman? Tutulungan ba naman ni Rodrigo Roa Duterte ang bansang China kung hindi sila pareho ng doktrina, pag-iisip? Di ba? Dahil hindi komunista yung ating Pangulo, galit ang mga supporters ni Digongyo. Di ba? Galit kayo kay PBBM dahil hindi siya nagiging protector ng mga taong abusado tulad ni Kibuloy. Ang gusto ninyo, yung mga katulad ni Rodrigo Roa Duterte, na kahit lantaran na, halata na, obvious na talagang may ginawang krimen si Kibuloy, pinagtatanggol. Kesa pagtanggol yung mga inabuso ni Kibuloy, ang pinagtatanggol yung ng abuso, yung ng rape. Yun ba gusto ninyo? Galit kayo kay PBBM dahil hindi niya inuutusan yung mga kapulisan na pumatay ng walang batayan. Mas gusto ninyo yung isang presidente na mag-uutos sa kanya mga pulis na ganito, ganyan, patayin ninyo, wag nang daanin sa ganito, wag nang dumaan sa ganun, wag nang dumaan sa proseso, wag nang gumanon. Tapos ngayon, nangihingi kayo ng tamang proseso. Galit kayo kay PBBM dahil makatao siya. Mas gusto ninyo ng isang presidenteng mabuti lang kung siya ang nakakagrabyado. Mas gusto niyo ng isang presidenteng hindi marunong magmahal sa kanyang kapwa-tao, hindi marunong umunawa sa kanyang kapwa-tao. Dahil gusto lang niya palabasin na siya lang ang magaling, siya lang ang totoo, siya lang ang bida, siya lang ang matalino. Galit kayo kay PBBM dahil hindi siya nakikipagsabuatan sa mga Chinong drug lords na nagpapakalat ng droga sa ating bansa katulad ni Michael Yang at Alan Lim. Di ba? Mas gusto nyo si Duterte na nakipagsabuatan kay Michael Yang na natuklasan drug lords. Drug lord katulad ni Alan Lim. Di ba? Kahit anong gawin ninyo, bukong-buko na yung amo ninyo. Kahit anong gawin ninyo, bukong-buko na si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang mga pagpapanggap. Kung di ba naman kayo mga bobo, kay Michael Yang pa lang sa Pogo pa lang Sabi niya, malinis ang Pogo. Anong natuklasan? Anong nakita ng ating gobyerno sa loob ng mga Pogo? Na sinasabi niyang malinis? Malinis ba yon? Na kung saan nagkakaroon ng torture sa mga Pogo na sinasabi niya malinis? Malinis ba yung natuklasan na mayroong mga scammer doon sa Malinis ba yung sinasabi niyang Pogo na kung saan napakaraming mga hacker
na kung saan yung mga importanteng mga bagay na meron tayo dito sa ating bansa, pinipilit nilang makuha yung mga impormasyon na dapat tayo lang nakakalam. Doon pa lang mag-isip kayo. Kaya tulad ng sinasabi ko, kung ano man ang nangyayari sa mga Duterte ngayon, kulang pa yan. Kahit tadtarin pa, durugin pa yung kabuto-butuhan ni Rodrigo Roa Duterte. Kahit isama pa si Hanilet, isama pa yung anak niya, o lahat ng mga lahi ng Duterte, kulang yan sa mga Pilipino. Tinanggalan ninyo ng karapatan na magkaroon ng abogado, magkaroon at makapagpanotaryo. Kulang yan sa ginawa ninyong pang-aabuso. Sa Diyos pa lang kulang ang buhay ni Rodrigo Roa Duterte para ibayad sa kanyang pambabastos. Pangwawalang iya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga kung meron pa kong alam na ibang mura, imumura ko kay Digong nyo para lamang maigante ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tarantado ka, hayop ka, porkit mayaman ka, maimpluwensya ka, pati Diyos minumura mo. Tarantado ka. Kaya Hanilet, ikaw na mongoloid ka. Tumigil-tigil ka ha. Alalahanin mo. Doon sa pulis na pinukpok niya sa ulo, kasuhan nyo to para matuto tong abnormal na to. Kitang-kita, may toyo yan. Kitang-kita, may sayad sa utak yan. Nakapentanil din yata. So muli, mga minamahal ko mga kababayan, hanggat tayo po'y nandito, hanggat tayo po'y nagsasalita, hanggat tayo ay may programa, tayo po ay makikipaglaban sa katotohanan at sa karapatan ng mga Pilipino. At syempre, nandito ako para ipaglaban ang ating mahal na Pangulo. Kaya tulad na sinasabi ko, kahit anong rally ang gawin ninyo, kahit paano ang gawin ninyo, lalabas at lalabas ang katotohanan, mananaig ang katotohanan, mananaig ang katarungan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.